Ngayon, dito tayo mga bossing. De La Rosa na peke ang post. Nagrereklamo si Bato de la Rosa, mga kababayan. No? Kasi naman nahuli siya eh. O nagpapakalat ng peking AI. Nagpapakalat na meron daw po silang supporter na mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte. O pakinggan ho natin ito. Para kay Attorney Jesus Falsis, tila alam ni De La Rosa na peke ang post. Anya, parang extension daw ng fake news tactics ito na Parang alam na fake news yung post. Kasi naman may makita mo, o tingnan nyo, may tok-tok. O tapos yung badge ng bata parang Thailand. parang extension daw ng Ano yun? Wealthy. fake news tactics O ayan, o tingnan mo naman yung mga badge. Kitang-kita, visible naman ho, mga kababayan. Tapos ni-repost ni Bato de la Rosa. Kumbaga, naniniwala ho kayo, mga bossing, ang gusto talaga nilang mapamukha sa mamamayang Pilipino, merong mga kabataan na sumusuporta sa kanila. Merong mga kabataan na ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara Duterte at eto, yung mga kabataan na yun. Wala naman po. Siguro wala talaga silang makuha sa Gen Z na i-interviewin. Kaya ang ginawa, dinaan na lang ho sa AI, mga kababayan. Tignan mo, pang Thailand yan eh. Di ba? Naku, wag po kayong gagaya kay Bato de la Rosa. Hindi po marunong tumingin kung AI o hindi. Or baka, sabi nga po ni attorney, baka sinadya. No? Kung gano'n, kung sinadya, fake news peddler din. Sabi ni Jeneline Pajarillo, sinadya po nila, malamang po sila din ang nagpagawa niyan. Sanay ang mga Duterte magpalaganap ng fake news. Sabi ni Angela Hero, basta DDS, fake news. Diba? Yun kasi ang gusto nilang burahin sa mamamayang Pilipino, sa utak ng mamamayang Pilipino, na tingnan nyo kalahati ng sambayanan natin, ayaw matuloy yung impeachment ni Inday Sara. Kaya sila gumagawa ng mga ganyan. Kaya nagpapalaganap sila ng mga ganyan. ito na nasimulan noong 2016. Ang pagsisimula ng Ako, 2016, puro fake news din pala ang mga inaano. Diba? Mga pinapakalat. Nadali tayo na, nako doon sa Baguio, wala kayong makikita na mga kuryente na nasa itaas. Lahat nasa ilalim ng lupa. Putik na yan. Ngayon ko lang nalaman yung mga kuryente din pala nila sala-salabat din. Parang tondo din ho, mga kababayan. termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Punari ng pinaabot ni House Deputy Minority Leader Raul Manuel. Dinaig pa raw ng mga kabataan si De La Rosa na anyay natutukoy ang isang AI-generated video. Agad namang dumepensa si De La Rosa. Wala raw yan Ano sabi ni De La Rosa? sa kung AI-generated ang video o hindi, kundi ang mensaheng dala nito. Hindi. Yung mensahe nandiyan na ho yun, mga bossing Yung ipinamumukha mo na madaming sumusuporta sa inyong kabataan, yun ang pinupukusan dyan. Pero ang katotohanan, wala naman. Di ba, Elna Advincula Rohop? Ang totoo, wala naman. Di ba, kaya inilalabas itong mga AI na to para papaniwalain ho ang taong bayan. Tingnan nyo, madaming mga kabataan ang ayaw doon sa impeachment. Tapos nung pinakinggan ho natin, mga bossing, ano po ang sabi? Ayaw matuloy yung impeachment. Bakit? Kasi halata na politically motivated daw ho. Yung kasunod, hinihintay ko, wala hong kasunod. Basta politically motivated. Political motivated. Yun lang po ang idinahilan, mga bossing. Hindi pa ginalingan. Gumawa na ng AI. Di po ba? Yung mensahe, oo, pwede. Kung yung mismong gumawa ng video na yon. Pero yung pagmukain na merong sumusuporta sa inyo sa Gen Z, walang katotohanan niya. Malabo yan, Tobats. Hiling pa niya, do not shoot the messenger without reading what he delivers. Wala pang batas sa Pinas na nagsusulong ng pag-regulate ng AI content. Una nang nagbabala ang COMELEC sa risks nito sa nagdaang midterm. Hindi, totoo naman po, mga kababayan.
nakakatakot na po yung nakakatakot po yung AI, no? Lahat tayo pwedeng mabiktima. Lahat tayo pwedeng gawan ng AI. Oh, yung AI na yan, naniniwala ho ako, pwedeng makasira ng buhay ng isang tao, lalo na pag nabiktima, no? Hindi ko maintindihan, hindi ko maalala kung saan yung isang senador na in-AI niya mismo yung kanyang sarili, tapos nakahubot-hubad, mga kababayan. Sabi, ganito ang posibleng mangyari sa atin. No? Dahil sa pag-usbong ng AI na yan. Oh, tapos si Bato hindi maka-distinguish kung AI o hindi. Elections. Pero para kay Engineer Pagyo, mas lalong delikado ito pagdating ng 2028 presidential polls. Thing is, once not everyone will have that ability, and they will be the ones who will be the most vulnerable as time progresses. And yes, Pwedeng gawin, no? O i-AI ko, etong si i-AI ko kung sino man ang makakalaban ni Sara Duterte. Naku, ang hilig pa naman siya. I-AI ko kung sino ang makakalaban ni Inday Sara Duterte, tapos sisiraan ko doon sa mga sasabihin. Gawan ko na lang ng paraan para hindi nila ako matunton. Di ho ba? O pwedeng maging ganun hong style. At bukod do kay Bato de la Rosa, mga bossing, eto pa, yung isang nag-post, wala pong iba, kundi po si Boy Sampal. Kilala niyo si Boy Sampal? Eto ho, si Boy Sampal, mga kababayan. Oh. And the liberal says they have Gen Z support. Oh, come on. Sila, gusto niyang palabasin, sila yung may suporta sa Gen Z. Oh, dahil nga daw po dito, biktima din ng AI. Madali din pong mauto si Baste Duterte. Pakitaan mo lang ng ganitong video, sasabihin, ako, eto, tingnan mo, sa amin nakasuporta yung mga kabataan. Bakit ho ganun, mga bossing, no? Master Chief, picture lang, magagawa na ng video ng AI kung ang gustong gawin at sasabihin, oo nga. Bakit ho ganun, mga kababayan? Itong sila Baste Duterte, biruin mo, umabot na sa pagka-mayor. Si Bato de la Rosa, umabot na sa pagka-senador. No? Pero mga uto-uto pa. Mga uto-uto pa din, no? Mga bossing. Oh, ngayon, si Bato de la Rosa, ano sabi sa kanya? Mga boss, oh, nung pare, kasi sabi ni Bato de la Rosa, ako po ay guided ng Holy Spirit. Naalala niyo po yun? Doon sa Congress? Gusto niyang ipa-dismiss yung kay Inday Sara Duterte, yung impeachment ni Inday Sara Duterte. At idinahilan, ako po ay guided ng Holy Spirit. Ano? Sabi ko,